Hi mga ka-Bible, Friday today at meron akong Bible verse na gustong i-share sa inyo ngayong araw from the book of Mateo chapter 13. Yan, so mahaba-haba ito, no? From the book of Mateo chapter 13 verse 36 hanggang 42. So, Mateo chapter 13, 36 hanggang 42. So, ito po yung mababasa natin. Kahulugan ng talinhaga tungkol sa mga damo sa triguhan. Pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay, lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid." Sumagot si Jesus, "Ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang bukid ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian, at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway na nagasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paano ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao." So yung anak ng tao na tinutukoy dito is si Jesus Christ po yan, sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang langit, tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. So, ang ating Panginoong Jesucristo na tinutukoy dito na anak ng tao ay uutusan ang kanyang mga anghel. So, kung niisip nyo, may mga kasing ibang religion na hindi daw Diyos ang Panginoong Jesucristo. So, kung hindi yan Diyos, paano niya uutusan tong mga anghel? Ang Diyos lang ang kayang umutos sa mga anghel. So, ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Iahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon, at doon ay mananangi sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa next page tayo, kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. So, yun po yung mensahe sa atin ngayong araw ng Mateo chapter 13 verse 36 hanggang 43. Sana po is nagustuhan nyo yung mensahe nating binasa ngayong araw. At kung nagustuhan nyo, please follow my FB page, like and share the videos, at subscribe din kayo sa aking YouTube channel. At kung gusto mong ikaw ay pagpalain ng Diyos, ingatan ng Diyos, at bigyan pa ng maraming pagkain sa pagkakainan, is maaari kang magbigay ng love offering through GCash. Ang GCash ko ay 0933-072-4773, 0933-072-4773. Yan, send ka lang ng GCash dyan kung ikaw ay gusto mong pagpalain pa ng Diyos. So, magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan, dahil ang second coming ng Panginoong Jesucristo ay malapit na pong dumating. Kapag dumating ang Panginoong Jesucristo, kukunin lang niya ang mga na kay Jesus Christ, at yung mga hindi naniniwala at nananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay hindi niya kukunin. So, magpabautismo sa tubig
para sa kapatawaran ng kasalanan sa pangalan ng Panginoon Kristo. Dahil maliwanag na sinabi sa Bible, you cannot enter to the kingdom of God unless you become born again. So keep safe, God bless, always remember, Jesus loves you. Bye-bye.